Yo, what's up mga kaibigan? Welcome na naman po tayo dito sa episode na kwentuhan. Siyempre with me, Bert Porteya. Dito sa Dasma, Kalubayan. Okay, so kamusta mga kaatseru? Kaatseru, no? So bago na katawagan natin mga kaatseru. So mga nagtataka, no, bakit kaatseru ang nasabi ko, no? Dahil sa background music na lagi kong ginagamit kay Pinoy Agimat. Kaya yung mga kayo ay bibisita sa Kalaw, minsan kinakanta nila to dahil sa background music. Patugtugin natin para magkaroon kayo ng idea. Ito yung lagi sa intro ni Pinoy Agimat. Game. Yan. Cheru. Yan yung isa sa lagi ng iconic. Kapag narinig yan, paniguradong si Pinoy Agimat ang inyong may isip. Okay. Okay, doon tayo sa topic natin ngayon. Sa pag-uusapan natin, syempre, bukod sa pagpapakita natin ng mga agimat sa Kalaw, ang focus din ng channel na to ay paggawa ng mga documentaries, stories, at syempre, ang pinagustong gusto ng mga nag-subscribe dito ay ang tungkol sa mga misteryo ng mga agimat. Okay. Yun na pag-uusapan natin yan syempre. At bago natin pag-usapan yan ay syempre nagpapasalamat tayo sa mga nag-subscribe dito sa channel. Yan, papaabutin natin to ng ng 100,000 subscriber. Yan, kumbaga meron na tayong silver play button na naka-display diyan. Pero in the future pa 'yon, okay? So ngayon mag-aral muna tayo tungkol sa mutya. Pag sinabing mutya mga kaibigan, mga kuya, ay ito ay sinasabing kalikasan. So nung bata ako, no, pag naririnig ko ang anting-anting at agimat, niisip ko sila iisa lang sila. Pero pag pinag-aralan mo pala ng husto yung mga basic na lihim ng karunungan, ay doon mo malalaman na ang agimat pala ay walang pinagkaiba sa mutya ng mga kalikasan. Ito ay mga buhay na mga gamit na makukuha mo. Pero pag sinabing anting-anting, ito yung mga tanso na madalas mong nakikitang binibenta sa harap ng Quiapo. Okay. And then today meron tayong babasahing article. Syempre meron tayo dapat na research, kumbaga meron tayong panuntunan ng kaalaman. Hindi lang basta akong magsasabi ng mga nalalaman ko, kundi kailangan ay mayroon tayong mga reference, mga tulad nitong mga website, mga articles na kailangan nating basahin. Okay? And then ang bago muna pala yun, papakita ko muna sa inyo yung ating mga mutya na meron dito sa channel ko. Ayan. Dito. Ito isang super agimat na tinatawag din sa Kalaw. Yan, no? Super agimat. Ang pinakamaganda po dito ay siya yung merong, sige, pakita ko na. Siya yung merong langka na pitus. Yan, no? Langka na pitus. Langka po yan. Yan. At ang nakakapagtaka dito mga kaibigan, no? So iisipin nyo, pag nakita nyo to ay malambot siya. Pero pag hahawakan nyo ngayon nito ay napakatigas niya po, para siyang bato. Oh, ang tigas niya. At yung mga ganitong klase matitigas na parang bato na pitus ng langka, baby langka, ay tinuturing nilang mutya. Okay, so buhay na gamit at makakapagbigay ito ng enerhiya sa iyo. So swerte sa business, mga ganyan. At syempre sa mga interesado, punta lang kayo sa Kalaw, hanapin nyo sa Pinoy Agimat, at napakadami niyang pitus na langka. By the way pala, no, meron pala akong nalaman.
Kasi tatlo yung gamit na meron ako dito. Ito yung pang negosyo, pang hanap buhay, yan, pang akit ng mga sinasabi nilang mga kliyente o pang mga customer, mga bibili sa'yo. Yan, ito maganda to, kalikasan. At meron namang pangontra sa pangontra sa mga masasama. Ayan, ito yung kahoy ng dignum. Yan, hindi ko pang makalimutan. Yan, kahoy ng dignum. Mamaya pag-uusapan natin yan. At yung pangatlo naman dito yung pangontra naman to sa mga bala o baril. Pero ako naman, hindi ko naman to kailangan kasi hindi naman ako yung mga sumasabak sa gera o nagjo-duty as a security. Yan, kabal. Ito yung mga kabal. Ito yung salsagan. Pero syempre ang unang sasabihin nyo, tatanungin nyo sa akin siguro ay kung itong salsagan na to ay may kalog. Well, mga kaibigan, ay meron siyang kalog, no? So maririnig nyo dito. Ayan, hindi po yan sa tali. Hawakan ko yung tali. Ayan. Ayan po mga kaibigan. So, kung kakalugan nyo dyan, mararamdaman nyo maliit lang po siya sa loob. Ayan. So kalog na salsagan, kabal, pangontra sa bala, at yung isa naman ko ay pangontra sa mga masasama, iwas sa masamang tao, sa panganib, at yung isa naman din ay sa hanap buhay. Well, yung sinasabi ko kanina is may nalaman pala ako, no? Dito sa mga items na o sa mga gamit na meron ako, no, ay contrasting pala sila mga kaibigan. O contrasting sila. I mean, hindi mo sila pwedeng dalhin lahat-lahat. Siguro iniisip ng mga marami na the more na mas marami kang agimat sa katawan, ay the more na mas maraming power ang iyong makukuha, pero hindi pala. For example, para may paliwanag ko ng maayos, itong dalawang to, yan. So ito yung pang negosyo at yung dignum. Okay? Pang negosyo at dignum. Well, pag sinabing dignum mga kaibigan, ito ay ilalayo ka nito sa lahat ng mga masasama. Okay, so sa lahat ng mga masasamang tao, ilalayo ka nito. Okay? Siyempre, in business, kahit na kahit na mabaho ang ugali ng kliyente natin, ay kailangan natin silang pakitunguhan o kailangan natin silang makasama o makatrabaho. Dahil siyempre, dun tayo makakakuha ng mga panghanap buhay natin. Siyempre, yung sinasabi kong pera, mga ganon. Pero kung dala mo ito at yung magiging kliyente mo pala ay sabihin natin na medyo may hindi magandang ugali, pero yung palang magbibigay sa'yo ng mataas na sweldo sa negosyo o kliyente, ay lalayo yun sa'yo. So, in the first place, so wala ka rin magiging kita. Okay? Pero kung ito ang iyong dadalhin, siyempre, lahat ng mga opportunities, lahat ng oportunidad ay darating sa iyo. Lahat ng pwede mong pagkakitaan sa hanap buhay ay pwede mong lumapit sa iyo kapag dala mo ito. Well, mga kaibigan, pwede mo rin namang dalhin ito. Lalo na kapag ikaw iba-iba yung sitwasyon eh. Iba-iba yung sitwasyon. For example, kung ikaw ay mag-a-apply, makikipag-usap sa kliyente o makikipag-deal, meron kayong pag-uusap, meeting, yan, meron kayong proyektong pinag-uusapan, siyempre, dapat ito, alam nyo na. Ito ang dadalhin nyo mga kaibigan. Yan ang dadalhin nyo. Pero, kung ang pupuntahan mo naman ay
ay for example ay mamamasyal kayo, pupunta na kayo sa isang location, magka-sightseeing, babiyahe, maki dadaan sa mga delikadong lugar, ay kailangan mo syempre nitong Dignum. Syempre ito ay pangtaboy sa mga hindi magandang pangyayari. Dignum. Okay? Bagay na bagay ito mga kaibigan kung ikaw ay may trabaho na, kung ikaw ay nagtatrabaho, lalong-lalo as a driver o nasa mga delivery, basta may kanalamang biyahe. Yan. Dignum. Kaya minsan ito rin yung iniiwan sa bahay. Kaya pag ito ay iniwan sa bahay, iwas din yon mga kaibigan sa mga tao na may masamang balak. Pangatlo, syempre ito yung hindi ko naman ginagamit masyado. Kabal, barilan. Syempre hindi naman ako yung sasabak sa gera, no? Pero I don't know in the future kung may project ako na may kinalaman sa documentary, syempre sasabak ka sa paghahanap ka ng storya, at sa storya na yon ay may kinalaman for example sa gera, yan siguro magagamit ko yung mga ganyan, yung mga kabal. Yun yung nalaman ko sa pakikipag-usap natin sa mga may mga anting-anting sa Calao. Kaya kung ikaw ay may anting-anting, pwede kang makipagkwentuhan. So doon lang din sa pwesto ni Pinoy Agimat sa Calao. Hindi lang si Pinoy Agimat ang pwede nyo makilala doon, kundi ang iba pang mga antingero, at pwede kayo makipagkwentuhan doon at magbigay ng mga kaalaman. Tulad ko, no, wala naman akong kaalam-alam sa ganitong bagay, pero the more na nakipagkwentuhan o kahit nakikinig lang ako, no, meron tayong makukuhang mga knowledge. Okay? Yun yung nalaman natin. So, doon na tayo sa article na babasahin natin. So, pag-usapan natin mga kaibigan ang mutya ng kalikasan. It's a nature power. Okay? Ito yung malaking pinagkaiba ng anting-anting at ng mutya ng kalikasan. Ang mutya o ang kalikasan ay buhay na to. Pag ito ay napasayo, ay buhay na yan. Kumpara sa anting-anting, ay kailangan mo pa itong buhayin dahil ito ay gawa sa tanso o gawa sa bakal. Okay? At ito ay inukitan ng mga imahe. Okay. Ang mutya ay singaw mula sa kalikasan. Lahat ng bagay sa mundo ay may mutya. Yan, mga kaibigan, na lahat ng natural na matatagpuan natin sa mundo, basta natural po yan, ay matuturing pong mutya. Basta galing po sa natural. Maaari ka makakuha nito mula sa mga halaman, sa prutas, puno, hayop, kidlat, ilog, bato, kuweba, at iba pang bagay na likas na nilikha ng Diyos. Kung ito ay likha ng Diyos, matuturing na itong agimat. So, ay nabanggit ko kanina yung mga kung saan matatagpuan, napakadami pala. Ang mutya ay lakas. Ang power, no? Sabi, power pala yan, mga power stone, mga kaibigan. At dahil sa ito ay lakas, ito ay nagtataglay din ng galing. Ang galing! So, ibig sabihin ng galing dito ay may kakayanan ka. For example, na bumbilis yung takbo mo, maging invisible ka, tumaas yung talon mo, mga ganyan. Mga galing. Ang galing na ito ay siyang maaaring magmay-ari ng mutya. Siguro ito ay pwede mong pamana o gawin mong sarili para sa pansarili mo lang. So yun po ang ibig sabihin ng kalikasan. Pero paano gumagana ang mutya, mga kuya, no?
Paano nga ba ito gumagana? Okay, pag-aralan natin yan. Paano gumagana ang mutya? Dahil sa mutya ay likas, ito ay natural na ding gagana. Okay, dahil ito ay natural, so natural na rin itong gagana pag ito ay nasa iyo. Hindi na ito kinakailangan pang buhayin ng orasyon. Yan po mga kaibigan, no? Hindi na ito pinapakain ng orasyon. Kaya ito yung isang rason kung bakit si Pinoy Agimat ito ang kanyang binibenta. Para ang lahat ay pwede magkaroon ng ganitong klaseng mga energy. Okay, ayaw kong sabihin kapangyarihan kasi parang mystical eh. Sabihin ko lang na energy, pumapasok yung mga enerhiya. Ito ay nakakatulong para makakuha ka ng enerhiya sa paligid. Okay? So, wala namang masama doon. Pero dahil ito ay buhay, ito ay dapat pakainin ng gatas isang beses sa isang buwan. Okay, basahin ko ulit. Pero dahil ito ay buhay, ito ay dapat pakainin ng gatas isang beses isang buwan. Parang bata din mga kaibigan, no? Siguro ilulublob mo siya o papatakan mo ng gatas, pero isang beses lang sa isang buwan. Kailangan ibabad ang mutya sa isang mangkok na gatas mula sa kalabaw o baka. Sa kalabaw o baka. Pero syempre, ang pinaka-common dyan yung milk sa gatas ng cow na iniinom natin. Hindi maaaring ipakain ang mutya ng mga instant milk na nabibili sa tindahan. Oh no. Siguro bawal dito yung mga powdered milk. Okay, pero yung mga fresh milk, yun yung mga pwede, yung mga gatas na fresh milk. Pero yung mga gatas na powder, hindi po pwede yan. Unnatural. So, paano pangalangangan ng mutya? Oras na ikaw ay may ari ng mutya, ikaw ay kikilalanin nitong amo. So, parang mayroon ka palang alaga dito dahil ikaw ang magiging amo nito. At bilang nagmamay-ari, nararapat lamang na pangalanan mo ang mutya upang ito ay magtagal sa iyo at hindi ka lalayasan. So, dapat magme-maintain yung kapangyarihan nito. Ayun, no? So, wala pa akong pangalan para dito sa mga to. Okay? Siguro pag-iisipan ko kung bibigyan ko sila ng pangalan. Pero, it's a good tip na sabi daw ay bigyan mo sila ng pangalan para hindi ka lalayasan nito. Narito ang mga do's and don'ts sa pangangalaga ng iyong mutya. Okay, so ituring natin na dahil tayo ang amo ng mga gamit na to, ituring natin na sila ay mga pets, mga alaga. Kung kayo ay nag-aalaga ng aso, mga ganon, ituring natin silang ganon. Ang pinaka-importante, ilihim mo ang iyong mutya. Nako, pinakita ko sa webcam yung mga mutya ko. Pero bawal pala yun, no? Bawal pala yun mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi mo ito dapat ipagyabang sa inuman o ipanglandakan. Okay, bawal itong ipagyabang sa inuman. Kapag sa inuman, pare, ito kasi magaling kasi ako. Meron kasi ako dito yung salsagon. Dun sa sa nagka-enkwentro kami dahil meron ako ditong salsagang. Yan, mga kwentong inuman. At syempre nagmamayabang na si kuya, kaya di maiwasan ng may pakita kanyang agimat. Okay, yun ang importante ay huwag mo yun ipapakita. Huwag mo itong ipakita sa iba. Nikunan ng larawan. Ayaw ng mutya ang makipag-picture taking sa'yo.
Ayaw na ayaw pa ng mga mutya ang makipag-picture taking. Okay? So, maling-mali ito sa mga sandaling ipapaalam sa iyo ng ibang tao na kayo ay may mutya. Asahan ninyong unti-unti ding mawawala ang buhay at bisa nito. Siguro nasaktan din yung mga mutya ko dahil yun nga, pinakita ko sila, pero sige. Um, Siguro papakain ko sila ng orasyon kay Pinoy Agimat. Yan. Every time pala, kapag pala si Pinoy Agimat, nag-uorasyon pala siya para so kung sakaling meron kayong hindi magandang nagawa, nahakbangan nyo, nadala nyo sa beer house, ay maaari niya pa nilang buhayin ulit yung mga mutya nyo by orasyon. Ayaw din ng mga mutya na sila ay hinahamon. Ibig sabihin, ayaw nila na susubukan mo ang kanilang galing. Ang ibang may mutya kasi, inilalagay nila ng kusa sa bingit ng kamatayan ang kanilang buhay para lamang masabi nila at matiyak na gumagana nga ang kanilang mga mutya. Wari ay magpapabaril sila na may dala sila mga bertud. Nakaw, pati siguradong patay ka doon dahil di mo kailangan subukan o hamakin ang kapangyarihan na gamit mo. Okay? So, ito ay gumagana kapag ito ay may nasa panganib, kung ikaw ay masasaksak na, ay dun activate yung galing na meron ikaw. Sa sandaling may-ari kayo ng mutya, hindi na kayo maaaring uminom pa ng gatas ni kumain ng pagkaing sinangkapan nito. Ang gatas ay pagkain lamang ng iyong mutya, kaya kunting sakripisyo. Ito ba yun, mga kaibigan? Ito nabasa ko lang to, no? Mula ito sa sa Facebook post ng Agimat at Bertud na ngayon ko lang narinig to. Ang sabi ay, kapag meron na kayong mga gamit ng mutya, ay hindi ka na pwedeng uminom pa ng anumang gatas. Nako, mahilig pa naman ako sa ginataan. Paano ito? Kaya konting sakripisyo dahil ang gatas ang siyang pagkain lamang para sa mga mutya. Ewan ko, no? Siguro comment lang kayo at babasahin natin yan kung totoo ba to na hindi ka na pwedeng uminom o kumain na may halong gatas, di ba? Ayun, di ba? Meron tayong nalalaman na ewan ko kung ito ay contradicting or hindi. Ano ang pinagkaiba ng anting-anting sa mutya? Yun nga, ito yung nasabi ko kanina. Okay, so yung mga ibang yung mga ibang article naman, ito naman yung paano naman aalagaan yung anting-anting. So, siguro ito sa mga susunod kong mga video episode, no? Gagawin din natin to ng kwentuhan o pag-aaral sa mga mutya. Ang weird, mga kaibigan, hindi ka na pwedeng uminom pa ng gatas. Mahilig din akong uminom ng fresh milk. Kasi masarap uminom ng fresh milk pag ikaw ay matutulog na, 'di ba? Masarap ang tulog mo kapag ikaw ay uminom ng gatas. Pero bakit pinagbabawal kang uminom noon, 'di ba? Napaka-weird. So yun muna, mga kaibigan, ng ating video episode ngayon. Kung gusto mo na mga ganitong kwentuhan ay syempre ay mag-subscribe ka lang dito sa Dasma Kalubayan. Andyan lang sa baba yung subscribe button. Napakadaling pindutin, mga kaibigan. Pati yung notification bell para ikaw ay updated sa mga susunod natin mga videos na ina-upload. So bukod sa ganitong format ay nagpo-post din tayo ng mga agimat sa kalaw at mga documentary stories na aking ipopost. So may interview tayo. Yung pala, no, mga kaibigan, sabihin ko na dahil tayo ay naka-record ngayon. Mga kaibigan, no, kung kayo ay may istorya na nalalaman, kung gusto nyo magpa-interview at ma-ere
dito sa Das Makalubayan ng inyong istorya, ay please contact me. Yan sa, yan, Bert Portea sa Facebook. I-message nyo ako. At, yun, magagawa natin siya ng kwento at malalaman ng marami ang inyong storya by interview. So yun, by the way, kita-kita ulit tayo. Ako si Bert Portea and thank you very much. See you in the next episode. Bye-bye!